Dito kami kay Kuya. Kaya may konting katanungan lang po. Oh, sige, okay, go ahead. Payag po ba kayo na ma-explain si Sarah Duterte? May pitch? Oh, may speech. May speech. May pitch. Ay, para sa akin, gusto ko talaga may pitch. Alam niyo kung bakit? Pag once na kasi, ito si Sara Duterte, no? Sa totoo lang, yung mga confidential funds na yan, hindi niya mapaliwanag kung saan napunta yun, di ba? Isa yan. Tapos, dito sa sa kamera, ini-interview siya, hindi marunong sumagot, puro palihis ang yung mga sinasabi. Imagine, sabi niya attorney, pero parang sumagot, parang hindi parang grade 1 lang, mas magaling pa mag-English yung grade 1. Sa totoo lang. Oh, ngayon, yung sinasagot niya na yung question sa kanya, hindi pa yung sagot niya sa mga question sa kanya, puro palihis. So, mean to say, puro kasinungalingan yung mga ginagawa niya. At ayaw niya ng yung tinatanong sa kanya. Kala mo kung sino siya ko, Vice President, kailangan siya ang model sa natin, sa lipunan. Hindi yung ganun na Saka yan ang ayaw ko sa kanya. She is a Vice President. Ganun ang sinasabi niya na papatay ng tao, papatay niya yung Presidente. Anong klaseng yan? Tapos yung yung tatay ni Bongbong, bakit sasabihin niya, papawakayin niya, sa West Philippine Sea. Anong klaseng Vice President yan? Actually, yung taong ito, kampon ng mga kasinungalingan at saka tapos nakakahiya sa buong mundo, patutulang nakakahiya siya. So gusto ko rin ma-impeach dahil kapag once na na-impeach siya, wala na siyang kapangyarihan. Dahil yung tatay niya, yun ang root ng niya, nagpapalakas ang loob niya. Pag once na deadfall yung tatay niya, talaga down na sila lahat. Lahat. Wala nang mabubuhay yung mga net. So actually, kumpara lang sa akin, doon sa Davao dapat si Nograles ang manalo Dahil marami silang mga anomalya, mga na gagagawa na. Kaya nga sa Davao, takot ang tao sa kanila dahil siya ang hari. Siya ang hari doon, sa totoo lang. Kaya yan ang isa pa. Ini-invite dun sa NBI. Pinapaliwala ng batas. Anong klaseng batas ang dito sa atin? Dapat sila nagpapatupad ng tamang batas, hindi yung butas. Traditional connector Ito talaga, siya ang salot, sa totoo lang. Siya ang salot sa gobyernong ito. Siya ang salot dito sa Pilipinas, sa totoo lang. Kaya yung mga sa kanya, yung mga sumusuporta sa kanya, dapat huliin dito ito. Yung mga, lalo ng mga DDS na yan, kukunin lahat, isakay sa barko, dalhin doon sa North Korea. Doon sila magsama-sama yung mga... kaya Sama-sama sila. Doon sila magsama-sama. Parang malaman nila kung ano ang buhay doon. At saka, kasi gusto nila, ganun ang mangyari. Actually, hindi nila alam kung anong nangyayari doon sa natin sa buong mundo sa buong mundo, hindi nila na alam na actually dito sa atin, sasabihin ko mga kapwa kong Pilipino, sasabihin ko na okay, tumataas ang bilihin, totoo yan, dahil anong nangyayari dito sa atin, pagbagyo, pagbaha, pagtaas ng mga langis. Paano ka makakasurvive niyan? O kaya paano mong ibaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin? Kasi tinatamaan tayo ng pagbaha, mga bagyo na yan. Pagtaas ng mga crude oil sa world market. O dahil maski sino pinakamagaling na presidente, kung sino man maging magaling, walang makakanong kung Kapanginoon lang. Sinasabi ko sa inyo,
Mabuti, maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Actually, sasabihin ko sa inyo, mura pa rin ang bibiliin dito sa atin compare sa ibang bansa. Kagaya yung mga gasolina, mas malayo na mas mahal ang gasolina, crudo sa ibang bansa. Maswerte tayo, mas mura pa rin dito. Lahat ng mga bibilin. Actually, marami tayong mga mineral dito, marami tayong mga na mas mura pa rin. Hindi compare mo sa Japan, Korea, Singapore, Hong Kong. Kung napuntaan nyo na yan, puro mabilihin doon, puro ang mamahal. Ha? Kasi dito lang kayo sa Pilipinas eh. Pambihira kayo talaga oh. Wala kayong alam eh. Wala kayong alam. Lalo na yung mga DDS na yan, walang alam yan. Kasi puro lang, kontrages, pupunta sigaw-sigaw ka dyan sa babayaran ka na lang ng 500. Yung pala, magiging 200. Mga bayaran, ang init-init yan. Ako, maski bayaran ako nila ng 10,000, hindi ako pupunta dyan. Sa totoo lang, papakahirap to, ang init-init. Eh kung nag-collapse ka, anong mangyayari sa buhay mo? Kaya yung mga utak pala ka, yung mga tao dyan. Kaya sana naman, kung maaari lang sana, tulungan natin ng gobyerno. Hindi yung puro kayo puro kayo kontra eh. Pero imagine, 2 years lang pag ni Marcos. Paano niya mai-implement yung na mamumura ng bilihin? Sa 2 years lang kailangan medyo bigyan nyo ng kaluwagan, hindi yung kagad-agad instant, yan, parang noodles, lutuin mo, kain mo kagad. Sa panahon ngayon napakahirap ang ngayon. Yung tag-ulan, tagbaha, bagyo. Parang hindi masisira yung mga natin. Saan pinagkukuhanan, lalo na sa agriculture. Kung nasira yung pananim, saan tayo kukuha? Kagaya ng mga bigas. Actually, marami tayong bigas, pero kulang pa rin dito sa atin. Kaya umaangkat tayo sa ibang bansa, kagaya ng Vietnam, kagaya ng Thailand. Diba? Totoo lang, parang malaman ninyo, dati, itong Pilipinas kilalang-kilala nung unang panahon. Dito sa Asia, ngayon, na tayo bali na huli na tayo Parang yung kagagawa niyo po, kay gulo, rally-rally, walang mangyayari Sabihin ko nyo, kailangan magtulungan, dapat ganyan. Hindi puro kayo reklamo dito, reklamo doon, ayuda dito, ayuda doon. Yun lang naman gusto nyo wala kayong pinag-aralan Sa totoo lang, wala kayong alam. Wala kayong alam. Okay, sige po. Okay.